Hi to everyone! Welcome back to my channel, Atlantis World, as a OFW in Hong Kong. Guys, how are you today? What are you doing? It's night today in Hong Kong, so I'm ready to go to bed, but yeah, I want to share with you about living here in Hong Kong for 26 years. So guys, it's not easy to stay longer already here in Hong Kong. Like, alam mo, matagal na. Within, kulang-kulang na lang 4 years, for 3 decade. Alam mo na, ganun talaga pag may pamilya. So, karoon naman sila ng family. So, ako na lang, kumbaga, ang asikasuhin ko sa sarili ko. So, sa ngayon, medyo, ano na, marami tayong ginagastusan, and then, bigay doon, bigay dito, before. So, ganun talaga. So, meron din naman konti na naiipon, pero, kalahating buhay ko na dito, na nandito ako nag-work. So, I need to, for myself na. So, guys, it's not, ano ba, easy talaga na wala tayong ipon pagdating ng pag-uwi natin sa Pilipinas. Hindi naman sinasabi na may anak tayo, whatever, na aasa na lang tayo sa kanila. So, it's not my point talaga na darating ang panahon, pag-uwi sa Pilipinas, kailangan talaga may ipon kahit man lang pansarili at pang negosyo na mayroon tayong maitutustos sa ating mga sarili. Siyempre, hindi naman tayo bumabata. Kakaedad naman na tayo, guys. So, yeah. Need na talaga mag-ipon para sa sarili. So, sa mga baguhan, payo ko lang, no? Ako talagang tumagal dito. So, pakinggan ninyo yung mga advices ng mga nandito na tumagal, na kayo bago pa lang dito sa Hong Kong, na sa abroad or wherever you are na nag-i-stay ngayon sa overseas. Yan ang mapapayo. Noon, pinapayuhan din nila ako. Ikaw, bata ka pa, need mo na yung mag-ano ka, ipon, no? Kahit paunti-unti, diba? So, at least may naiipon. Kahit man lang 1,000, 1,000 kada buwan, o may pamilya ka rin sa Pilipinas. Kaya nga, guys, what I said, paunti-unti, no? Mag-ipon tayo. Yung mga bago pa lang dito, salta, nakarating dito, mag-isip-isip na rin na mag-ipon, diba? Kasi, yun nga. Pero, kung may pinapaaral ka talaga, especially na kung college, especially na kung sa private pa nag-aaral, so talagang magasto. Kung may 1, 2, 3 kang anak, talagang magasto. So, sa panahon ngayon, mahal na rin lahat, diba? Mahal na yung mga bilihin, kaya yun, guys. Kailangan talaga mag-ipon habang nandito at habang bata ka pa. So, yan lang din ang mapapayo ko sa mga kabataan na bagong nag-abroad at bagong salta dito. Kasi, especially na ngayon, guys, ano, yung lahat ng mga bilihin sa atin, kahit saan naman, guys, no?
expensive na talaga. Tumataas na talaga yung mga bilihin. So, yun. So, para sa akin, noon talaga sa pag-aaral nila, hindi, sa totoo lang, halos lahat nandoon sa kanila. Pero okay lang. Imagine mo, puro private. Dalawa sila private before. Anyway, hindi ko na yan aanoin kasi tapos na rin yan, di ba? Tapos na. So, ang intindihin ko na lang yung sarili ko, kung ano pa ang pagkaloob ng Panginoon, tsaka awa naman ng Diyos ay mabuti pa naman yung mga ano ng amo ko dito, tsaka yan, I'm so grateful na sila ang naging amo ko. So, yun lang guys. Tuloy lang at lagi tayong manalangin na bigyan tayo ng kalakasan lagi sa ating mga buhay. Kaya, yeah, papasalamat tayo lagi sa Panginoon Jesus. So, yan na lang muna guys ang aking i-share sa inyo. Thank you for watching and see you for the next one. Thank you and bye-bye. God bless you.